kaibigan. Itong mga halal upang wanilbihan. Unahin daw nila kapakanan ng mga tao at ng bayan. Sa panahong may impeachment, mukhang may bato na ay lumipat. Ang sabing pagsilbihan ng bayan, self-interest over national interest pala yan. Hoy, mga politikong trapo at bayaran masyadong darap alat pabigat sa bayan. Tanggalan ng maskara upang makilala. Hindi tao, hindi bayan, kundi sarili nung una. Bumabay kayo, di kayo dapat ibinoto. Puro kayo pakitang tao, bayan ay niloloko. Pangga politikong trapo, bayaran at tarantado. Hoy, hoy. Ay, mga idol, mga kaprobinsya, ano yan? Wala na si Bato. Sabi. Ilang mga balita na mula kanina. Palasyo kinumpirma na wala na si Senador Bato de la Rosa. Sabi ng ABS-CBN. Senador Bato wala na sa Senado. Sabi ng Duterte solid. Paano yan? So pag-usapan natin yan mga lodi, mga idol, mga kaprobinsya. Paano yan? Kung matatandaan natin, kaya nadala sa pakiusap si NBI Director Attorney Matibag dahil nga naglabas ng resolution ng protective custody ang mayorya ng senador nung Lunes para hindi hulihin at ma-exhaust ang lahat ng legal means, sabi ni SP Alan Peter Cayetano, di ba? Kaya pinagbigyan ng NBI, naniwala naman ang NBI, utuuturin ng NBI kay Cayetano, no? Utuuturin kayo, naniwala rin kayo kay SP Cayetano, eh. Pati kay, sino bang nag-akyat ng resolution na yan, nag-raise yan? Senator Marcoleta, you should be responsible for the escape of Senator Bato. Eh, ikaw yung nag-raise up ng protective resolution na protective custody. Pag sinabi mong protective custody na dapat nasa kustodiya ninyo at first hand, alam ninyo na may warrant of arrest. You're just questioning the legality of it, but it is valid and legal after all, kasi nanghingi ka ng TRO. I know TRO was being released by Supreme Court, so meaning alive and active ang arrest warrant. And even now nga, nag-release na ng wanted lists na si Bato de la Rosa ng ICC. So, punta muna natin yung resolution niya, protective resolution niya. Ang mga ahensya ng gobyerno naniwala, ang mga Pilipino naniwala sa inyo dahil may resolution kayo na protective custody kahit na labag sa mga damdamin namin, labag sa pagtiwala namin sa batas sa Republic Act 9851. But hence, mga elected man kaya kayo, you should be responsible. Diba? Kasi mga senador kayo, duly elected man kaya kayo. Kaya yung mga sinasabi niyo, you should be responsible enough doon sa action niyo, lalo na sa resolution na nagkaroon kayo ng protective custody kahit sa isang wanted person, sa isang suspected criminal. Nandyan sa kustodiyan ninyo. Ngayon, ang nangyari ngayon, so kami na mga medyo mabigat sa aming loob na sa
pinagbigyan kayo because of that. At ang NBI at lahat ng ahensya ng gobyerno naniwala na you're true enough to your words. Gawa-gawa pa kayo ng resolution, protective custody. Nilalaruan na ninyo lahat ng mga lahat ng avenue, lahat ng pamamaraan ginawa niyo na at pinaglalaruan niya ninyo. Isn't it? Dapat sagutin niyo muna yan. Huwag niyo kaming dalhin dyan sa agad-agad na mga schedule niyo sa impeachment because meron na namang sa likod niyan, behind the scene. Dapat ang executive would do something, dapat ang judiciary would do something, dapat gawa na nila ng aksyon. Papapanagutin. Palabas-labas sila ng resolution, protective custody, tapos pinalayas lang din nila after the shooting show kagabi. Who would believe na hindi nyo kagagawan yun? My goodness. A driver ng NBI nakapuslit ng baril sa higpit na seguridad na pinapatupad dyan sa Senado. PSPG, meron pa dyan. Augmentation ng Marines. Augmentation ng Police. Come on. Ginagawa nyo na kaming gago at tanga eh. Hindi kami pareho ng mga DD sheets nyo na mga panatiko na madaling madala ha. Peter Alan Cayetano. Sir, bagong SP. And you're longing for maging VP. Di ba? Ay nako, sabihin mo naman, gawa-gawa lang to. Ano bang sa tingin nyo? Hindi kami, ano bang gusto nyo mangyari? Robot kami, hindi kami mag-isip. We are thinking people. We are thinking human beings. Kahit ano pang sabihin nyo. Diba, ano akala nyo kayo lang marunong mag-isip? Punghang kayo kung ganun ang isip nyo. Diba? Kung pwede nga lang, mag-resign kayo dyan para kung magkaroon tayo ng snap election para sa mga senador at nang tignan natin kung ibalik ba kayo sa tao. Alam ko ngayon, mayorya ng mga tao ayaw sa inyo. Nakita na nabasa na kayo No? Nakita na nila kung anong tagkulay at anong balat meron kayo. Ito pa si Robin, Diba? Dapat the majority, ang mayorya dyan sa Senado, na nag-initiate at nag-raise at nag-vote ng protective custody kay Senator Bato de la Rosa should be liable. Dahil dyan sa resolution na yan, dahil kinonsider ang Senado as an institution at isang marangal na institusyon, kinonsider at tinanggap ng mga ahensya ng ehekutibo na you have the resolution to protect at hindi nyo iwawala na pwede siyang tawagin kung merong mga investigation na gagawin. Diba? Yan ang usapan ninyo ni Atty. Matibag. Kaya pumayag siya, napapayag mo SP10K. Diba? Ngayon, sana kung totoong nakalayas si Bato, run Bato, kala ko ang tapang, takbo ka rin pala. No? Dapat panagutin ito. Judiciary should step in and executive. Ang sinasabi ng Senado, ang dalawang branches, ang tatlong branches should respect each other. Okay, taken yan. SP10K, sinasabi mo yan. Gusto mo na respetuhin ang Senado as legislative branch of the government ng executive and judiciary. Gusto mo yun, di ba? Yun ang lagi mong, ang bukang bibig mo But, the fact that executive executed the arrest of Bato de la Rosa and you evade, yung binawalan mong mahuli, hindi mo na nirespeto ang function ng executive to execute the arrest. So gusto mo ngayon respetuhin ka. Tanga. Diba? Respect should be gained. Hindi yung binihingi. Gusto mong respetuhin ng Senado as legislative body, you should also respect the executive and the judiciary kung anong ilalabas nila. Ngayon, ang executive merong initiation to arrest Bato de la Rosa last Monday. Pinigil ninyo. Did you show respect?
Sa executive branch? I guess, no. But you wanted it. Gusto mong irespeto kayo. Di ba? Ano ba? One-sided masyado ginagawa mo, 10K. Diba? At kayong mga bagong mayorya, 13 lang kayo. At tapos nag-akyat pa ng pagbabago nun sa rules sa Senado na pwedeng makaboto, electronic. Tanga ka ba talaga, Marcoleta? Diba? Electronic voting. Ano kayo? Kasi karamihan sa inyo may mga issues. So pag may dagdag na wanted na naman dyan, tatago, pero pwedeng bumoto electronically, ganon. Para you will stay as majority, ganon. Kalokohan yan. Marco Beta. Diba? Puro na lang yung kagaguhan yung ginagawa nyo. Lahat ng ang magaganda at ang mga traditional rules na naandyan sa Senado, pinagbabago nyo for your personal interests. Diba? Ba't kailangan ang rules ang mag-adjust sa inyo? Hindi kayo ang mag-adjust sa rules. Diba? Kala nyo siguro dyan, Senator Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, ikaw, tumbling ka, balimbing ka. Diba? Dahil sa pagproteksyon mo doon sa anak mo. Nagsabi pa yung anak mo doon sa impeachment, huwag kang mangaway. Kasi okay na dito. Tingnan mo. Anong okay na dito ibig sabihin? Napalitan na ang liderato ng Senado. Yun ang sabi ng anak mo. Huwag ka daw mangaway, sabi ng nanay ko. Diba? Kaya ito, balikan natin. Dahil sa resolution ninyo ng protective custody, isn't it that you should be responsible for it? Kasi pag sinabi mo, this is a resolution, parang batas na rin yan dyan sa Senado. Nagkaroon kayo ng protective custody, which the executive branch honored na protektahan ninyo. At under your custody, ang isang pinaghahanap ng batas. Ngayon pinalayas nyo dahil may shooting show kayo. Kasi nagamit nyo na sa pag-elect ng bagong SP. Ganon. So wala ng kwenta ngayon si Bato. Bahala ka na dyan. Kasi naboto na ako. At nakaupo na ako bilang SP. Ganon ba yon? So you should be responsible. Pagkatapos nung kalimutan na lang natin. Kalimutan na lang ba natin mga senador? Hindi. Dapat managot kayo. And of course, I'm asking all the experts, tingnan nyo, if there is a chance ba na pwede silang kasuhan at pananagutin. Because they did in fact issued a resolution for a protective custody na pinaniwalaan ng ehekutibo at pinaniwalaan ng mga ahensya ng law enforcement agency ng executive branch. Kaya hindi sila naghuli, hindi nila nag-arrest because they respected it and they honored the resolution. However, the department and the legislative body, which is the Senate na nag-issue at nag-release ng resolution of protective custody, just play around. Diba? They themselves did not honor their own resolution. So, ibig sabihin, hindi nga nila ino-honor yung kanilang resolution, hindi na binibigyang diin yung resolution nila, mas lalo pa ang taong bayan, pinagloloko na nila. Diba? Kasi yung mga expert dyan, election expert, Attorney Garcia of Comelec, should there be any chance na magkaroon tayo ng snap election for senators alone? Should there any be chance na pwede silang mapa-resign and we will select again, we will choose? Yung tunay yan, nonsense yan, gastos lang yan sila, bayad-bayad lang yan, gastos lang yan sa buwis ng tao. Diba? Wala namang kwenta ginagawa ng karamihan ngayon ng ating present senators. Wala eh. Wala. Puro na personal interests, ang kanilang interest ng kanilang tropa, kasamahan, ng kanilang partido.
ng kanilang political affiliation. Yun din eh. Kaya kailangan din natin, at saka ang daming mga issues dyan, may mga kaso ng flood control, dapat malinis yung ating mga nakaupo. Should there any be chance na magkaroon tayo ng ganon, special law? Sana may gumawa niyan. Or should the chief executive maglabas ng department ng executive order for that? Diba? At saka dapat the executive branch, ang Pangulo, dapat pakita mo na you are not weak. I'm challenging you, show that you are not weak. Pinaglalaruan ka na. Pinaglalaruan na yung gobyerno mo, yung administrasyon mo. My goodness. Kasi alam nila na napakabait mo, na okay ka lang, na you do respect the branches of the government and its functions, but they are not respecting yours. And gumagawa na sila ng senaryo ngayon, Mr. President. I tell you. Ano ba yung mga nasa palibot mo? Yung mga advisors mo dyan? Ano bang nangyayari dyan? Mga bulag at bingi ba yung mga yan? Ba't hindi sila nakakaamoy sa mga pangyayari ngayon? Ano ba? Dapat the intelligence department ng executive should be ang pinakamabilis na makasense. NBI hindi alam na nakalayas na punyeta. Nakaalis na si Bato de la Rosa. Huy, DILG, ano ba, Junbic Remulla? Wala kang nagawa dyan. Galing mo pa lang sa Senado, nakipag-meeting ka pa, nakipag-dialogue ka pa, na sabi mo pa nga, hindi mo hulihin kasi pinalayas mo, leche ka. Diba? You should all resign. Mr. President, President Bongbong Marcos, dapat pa-resign mo na yan or alisin mo na yung mga department heads mo, lalo na sa law enforcement. Wala. Ang hihina. It will be the reason of your fall down, definitely. Pag hindi mo yan gawan, you still have 2 years to cover it up. Diba? Kailangan mo yun. Hinahamon kita. I am not for you. Hindi kita binoto. Actually talaga. President BBM, hindi talaga binoto. Honestly. I am against unity noon. Pero nakita ko may maganda kang ginagawa. Kaya, may simpati ako sa iyo ngayon. Nakita ko kasi ang gago talaga na grupo, yung katandem mo eh. Ay, ito yung ginagawa nila ngayon. O, tingnan mo. Si SP10K, lang, chill lang, meron siyang press conference and sinasabi niya na so very, yung mga pangyayari daw doon, ganon ka-cool and chill despite of all the things that happen. Mayroong marathon na sinasabi mo, merong barilan, may syulag kahapon dyan, may barilan dyan sa gabi sa inyo, at hindi mo lang sinabi at hindi mo kinonfirm na nakalayas na, pinalayas nyo na si Bato. Pero wala ka, hindi ka makakalis dyan. You should have the responsibility. Dapat meron. Sana yung mga law experts natin, you should check it. Tingnan natin kung ano ba mga accountability, ano ba ang mga kailangang pananagutin ng Senado. Kasi meron silang resolution for the protective custody of Bato. Yun pala, palayasin lang nila. Diba? Yung resolution na yun was honored by law enforcement agencies at ng mga departamento and other branches of government na hindi niyo palalayasin yun. Nandyan protected custody niyo. Tapos ngayon, sabihin niyo wala na dyan. Dapat ang mga experts, kasi hindi naman ako eksperto doon, dapat tingnan natin paano natin sila mapanagot. The impeachment will be there ni VP Sara will be there. May schedule na nga si SP Alan na meron na daw siya by 18 mag-convene sila or mag-take oath daw siya. Depende na daw yan kung may mga questions at mga manifestations at may mga motions
pa daw, baka mamaya doon na makapadala. Huwag ka muna dyan, huwag na kaming tabunan ng sitwasyon na yan. I-question muna kayo. I-question na muna kayo kung ano. Kung anong mga pananagutan ninyo. Because nag-release kayo, nagpalabas kayo ng resolution ng protective custody, and then after that nila pinalayas nyo lang din. So you should have the responsibility. Kasi yung resolution na yun ay pinaniwalaan at talagang in-honor ng ating executive branch at ng other branches of the government and other departments, lalo na doon sa ahensya ng law enforcement. Kaya ang NBI at police walang ginawa dahil they honored the resolution na nasa inyo ang protected custody. Gets nyo? Tapos ngayon, palayasin nyo lang. Kung kayo siniswerte, kung kayo wala na kayong pananagutan, swerte-swerte nyo naman. Pagkatapos nyo gumawa ng mga senaryo, ang mga bobo nyo, mga taga-alipores at mga panani ko, naniwala pa naman. Diba? Sino po mga tanga-tanga dyan naroon? Sa higpit nyo dyan sa Senado, may makapuslit, driver lang ng NBI, volunteer driver ng NBI, mapuslitan kayo ng baril. Katanga nyo, kung gano'n. Katanga ng usaan, dapat palitan. You're just degrading yourselves. At pinapakomplicate nyo at pinapadami nyo yung mga sitwasyon at ang mga katanungan at ang mga possibilities at ang mga tanong at ang mga pagdududa ng tao. Ginawa nyo tanga yung mga tao nyo. Isipin nyo, meron kayong PSPG, meron kayong augmentation ng police, mandyan pa yung mga retired general na mga USAA members, mista pa nga ni Bato, at tauhan ni SP Alan nung panahon sa Kongreso. Di ba? Tapos ngayon malulusutan kayo ng volunteer driver ng NBI ng baril at mamamaril siya dyan. Magpapaputok siya. Who will believe you? Hindi pa maniniwala sa inyo. Kalokohan. My goodness, tell it to your lolo. SP Alan. Ang bilis niyong mag-live. Ito naman si Bongo. Sabi, pagdasal niyo po kami dito sa Senado, leche. Tapos kasarap-sarap ng upuan dun sa mga pictures niyo. Putang. Diba? Tama na yung pagloloko niyo. Hindi nyo ba alam na mas lalo na dumadami ngayon ang mga namulat at mga gising na? Akala nyo ba siguro, ano kayo, believe kayo sa 32 million nyo? Ano akala nyo? Talaga bang kinaladkad nyo lang si BBM para maging president at lahat ng bumuto kay BBM galing kay Sara? Ano kayo mag-isip? Ang tatangan nyo kung mag-isip, kung gano'n ang pag-iisip nyo. Ba? Magalit na kayo kung magalit. Pero SP, panagutan mo muna. Paano na ang protective custody resolution niyo? Judiciary, dapat may managot ba nito? Mga Attorney Jokno, gawin nyo daw. Tanong nyo daw to. Tingnan nyo daw kung meron ba silang mga responsibilities dito. Kasi pinaniwalaan at pinahalagahan ng law enforcement agencies ang resolution na yan na protective custody ng Senado ang isang wanted na si Bato. Tapos ngayon napalayas lang. May posibilidad ba na mayroon ba? Dapat tignan natin kung may mga kaukulang accountabilities ang nag-raise up niyan, kasi the fact na pinalayas nila at hinayaan nilang makaalis sa kustodiya nila, ang sinasabi nilang under custody nila. Sa simula pa lang nung resolution, meron ng masamang hangarin. Meron na silang bad intention. Diba? Para hindi mahalata, gumawa sila ng shooting show kagabi. Ang mali sa inyo, napaka-atat-atat nyo. Nag-inform ka agad kayo SOCMED an hour before or 30 minutes before na meron kayo huhulihin, na mag-uniform, na ganon-ganon. Full gear, yung mga augmentation nyo, yung usahan, nag-vest, bulletproof vest.
Ang aga-aga, wala nga kayong sinabi, tapos mamaya, pinalabas nyo si Bato, papuntang down, pababa, pinababa para sundan ng kuan ng media papunta doon sa stairs. Pagdating sa baba, umakyat balik si Bato, naiwan doon ang media, ang ibang media sa stairs, at doon nakita nila na may nagdidikdik at nagtitil-til doon sa likod ng pintuan. So, parang dinalan nyo na lang doon yung media through Bato para makuha nila na, oh, dikdik na kayo kasi pababa na yung media. Right? At ang pagbalik doon, pag-akyat ng media, ng karamihan ng media, naandun na naman, nagputo ka na sa second floor. What a setup. What a scene. Flop nga lang. Di ba? Tapos, ang nahuli nyo, volunteer driver ng NBI. So, ano sa akala nyo? Magpapakamatay yung volunteer dyan. Pagpasok siya ng baril, sa higpit niyan, heightened alert pa nga kayo for the since pagkatapos yung lockdown ng Lunes ng gabi. Kaya who would believe you? Diba? Ginawa nyo ng laruan. At nakalimutan nyo, pera ng taong bayan ang ginastos dyan sa Senado. Pera ng taong bayan ang pinansahod sa inyo at sa inyong mga tao. Pera ng taong bayan ang binabayad sa mga utilities at lahat ng mga hinaya nyo. Pera ng taong bayan ang lahat ng kinakain at nilalamon ninyo. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin ninyo. Niloloko nyo ang taong bayan. Kasi ginaya nyo sa mga panatiko ninyo na kaya nyo niyang palaruin na palang kulangot na pinaikot-ikot dito sa palad nyo. Huy, SP. Hinay-hinay daw kayo. Mayorya dyan sa Senado. If we will be given a chance na merong sana sa ating mga experts sa law na pwede ba natin silang papanagutin kasi indeed black and white it is an official resolution that that Bato de la Rosa will be under their protective custody, but they allowed him to leave and to flee, di ba? Ano ang responsibility? Kasi that resolution was honored by the departments and other branches of the government because they respected and honored the Senate as a government institution. Ang masaklap yung mga taong bumubuo dyan, Fuera de los Buenos. Pinaglalaroan lang. At wala ang kakapal na mukha niyo. Pera ng taong bayan yan lahat ng ginawa niyo. Pinalayas niyo, pinalamon kayo ng mga pera ng taong bayan. Ang pinalayas ninyo, ang ginamit na pagpasok at pagpalayas, no? Mas lalong-lalo dapat mananagot ang culprit na nagpalayas. Kung totoo man si Senator Robin Padilla, managot ka, pare. Harapin mo ha. Harapin mo, pare Robin. Kung ano yung mga dapat mong pananagutan dyan. Kung totoo man, di umano yung pagpalayas nyo kay Bato de la Rosa, managot kayo. Kasi meron kayong resolution to protect him na under siya sa protective custody ninyo na pinaniwalaan at pinahalagahan ng NBI, ng police at ng lahat ng law enforcement agency sa loob ng executive branch. Kahit hindi nyo na nga nirespeto yung pag-execute ng executive eh. Kaya gusto nyo respetuhin kayo as legislative body. Pero yung pag-execute, pagkilos at paggalaw at pag-function ng executive to serve the warrant, hindi nyo ginalang yun. At hindi nyo na rin ginalang ang executive function. Diba? Kaya, Senator Alan, mapanagutin kayo dapat. No? At hamon ko sa minority. Tito Sen, kayo sa minority, black. Hamon ko sa inyo. Gumawa kayo ng independent investigation. Kasi kasali kayo dyan sa sa resolution na yan eh. Gumawa kayo ng independent investigation. Ano ba talaga nangyari? Kung totoo ba talagang pinalayas at kung wala na talaga dyan si Bato.
you should act. Panagutin na ninyo kung sino yung mga sponsor at mga bumoto dyan. Kahit na may minorya pang bumoto, kasama na siya saka sa papanagutin natin. Kasi dapat nasa kustodiyan ninyong mga leche kayo di ba? Tapos pinalayas lang yung mga kasama niyo Kaya minority ng Senado, Tito Sen, ay nahamon kita. I-lead mo yung minority mo. Paano ninyo papanagutin yung mga nag-release ng resolution na yan at yung mga bumoto sa resolution na yan? Kung lahat kayo, edi managot kayong lahat, let's see kayo. Diba? You should be responsible enough. Kayo yung responsible niya, dapat nasa kustodiyan nyo yan. Kaya nga hindi hinuli. Kasi nirespeto. Diba? Kung tutusin, pwede namang hulihin yan anytime Nung time na yun Ang problema sa inyo, kayo lang gusto nyo respetuhin kayo as legislative body, pero hindi nyo nirespeto ang executive branch nung nag-execute at naggawa sila ng kanilang official function to serve and arrest a wanted criminal. Diba? Yun yung hindi nyo nakita Si Alan 10K, SP, palagi lang nagsasabi na respetuhin yung legislative body, ang Senado as legislative branch. Kayo, nagrespeto ba kayo nung nag-execute ang executive branch sa paghuli at pag-arrest kay Bato? Hindi nyo nirespeto yun. So how would you gain respect if you do not show respect? Yan lang yun. So kailangan natin mga idols, mga kaprobinsya, bantayan natin to. At sana yung ating mga law expert, hanapan nyo ng paraan kung meron ba kayong nakitang butas dyan. Paano natin papanagutin ang mga senador na nagkaroon ng resolution ng protective custody sa isang wanted person pero pinalayas din nila kung talagang nakalayas na si Bato galing sa Senado. So maraming salamat.